Hapon na nga saka namin naisipan na gumalagala naman sa SM. At dahil nga po maaga natin natapos ang mga gawaing bahay, eto pahila-hilata sa bahay kaya naisipan ko ipasyal yung dalawang buknoy. Kung hindi nga lang din po sila nagkasakit, matagal ko na tong ginawa dahil kung natatandaan nyo ay may nagbigay sa kanila ng blessing. Sabi nga po nung nagbigay, ikain ko daw po sila sa labas at igala kaya eto na. Huwag po kayong mag-alala at malakas na ang dalawang itlog at naghaharutan na yan. At kasama po natin dyan si Ate Marion, si Ate Ayen at si Tita Adi para naman hindi masyadong malungkot. Ano pa nga ba, kahit bagong kain, pagdating dito ay kakain daw muna bago gumala. Sila po ang pumili kung saan sila kakain at as usual dito sa pambata, ang bida ang saya. Eto nga po si Kuya Brett, akala mo naman hindi kumain ng tanghalian sa amin at talagang kakain na daw uli dito. Siya at talaga ang nangungunang umorder na daw kami ni Papa Bernard. Muli po, maraming salamat sa nagbigay ng blessing sa dalawang itlog. Talaga naman pong napakasaya ng dalawang bata, kasama na rin po kami. Sayang nga lang po at hindi namin naisama yung iba nilang pinsa. Maliit lang po kasi yung sinasakyan namin sasakyan at hindi lahat kami kasya. Abawi na lang daw po si Kuya Brad at si Mickey sa inyo sa ibang pagkakataon pag malaki na yung sasakyan natin at kasya na tayong lahat. Eto nga si Kuya Brad ay nagreklamo agad dahil wala daw kanin yung chicken jonyo at spaghetti. Hindi niya alam may extra rice yan. Ay talagang gutom. Unang subo pa nga lang ay pinagbawalan ko na siya na bawal sa kanya ang soft drinks at tubig lang ang kanya para malinaw ang usapan. Alam niya naman, kagagaling lang. Char. Kahit nga papaano ngayon, si Kuya Brent ay sumusunod na sa akin. Pag sinabi kong bawal talaga. Aba, kapag hindi siya nakinig sa akin, ganun ang mararanasan niya noong nakaraang pagkakasakit niya. At kahit kailan talaga, itong si Mickey Boy, hindi ako binigo. Kita nyo naman, sulit talaga ang pagkain niya dito. Dala-dala pa niya yung manok sa kaway, ibabalot na naman at iuwi sa bahay. Totoo po yun, walang halong eme. Pag siya may natitira, sasabihin niya sa akin, maibalot mo, kakainin ko to sa bahay. After nga po namin magsikain, eto, gagala-gala muna at magpapalamig dito dahil medyo maaga pa naman. Sa mga Chinese dyan, kung hey pacho, inaagad kahit wala pa. Dumaan nga rin po kami dito dahil nag-request si Mickey Boy na ibili daw namin siya ng bagong tsinelas dahil itong white na sinusuot niya ay medyo masikip na. Lumapad kasi masyado ang paa niya at ayaw niya ng masikip na tsinelas. Buti na lang talaga at hindi siya madaling mainip dahil may kalaro nga siya dito si Ate Marion. Pilit niya pa ang pinapabili sa akin tong mask na Spider-Man at gagamitin niya daw. Ay talaga naman parang bata eh. Akala ko ba is Captain America ang gusto mo? Bakit ngayon si Spider-Man na? Gusto niya daw may pa-post-post na ganyan? Ito na nga lang po ang pinili ko at kita ko naman na bagay sa paa ni Mickey Boy at nakakaputi. O diba? Mukha naman sosyal. Sana nga ganito na rin sana kay Kuya Brent. Kaso walang size ni Kuya Brent at mahaba na talaga ang paa niya. Size 40 na. Ngalay na nga dito si Tita Adi dahil yung mga bata ay dumaan pa dito sa Tom's World. Wala tayong magagawa, bata pa rin yan. Kaligayahan nila talaga ang maglaro na dito. Tawang-tawa ako kay Mickey Boy dahil gusto niya mag-basketball pero ni isa wala siyang na-shoot dyan. Diyos ko day. Wala atang magmamana kay Papa Bernard na naging MVP nung kabataan niya pa. Opo, seryoso, naging MVP po yan. Di lang halata. Malaki na kasi ang tiyan. Akala ko naman po talaga, gusto talaga kumanta ni Kuya Brent ang live. Ako'y tuwan-tuwa na yung pala. Tinatanong niya lang kung rinig daw yung boses niya sa labas. Tinatakot pa nga ni Papa Bernard na kapag pumasok ko dyan, hindi ka agad makakalabas sa laka. Kaya ayun, pinapalabas na nung ama. Ang pagsalikot din naman. Sabi ko nga, kumanta siya kahit isa pero ayaw naman. Gusto lang sa amba-amba pero hindi naman ginagawa. Mickey na lang talaga ang kaya kong utuin sa ngayon dahil si Kuya Brent ay aayaw na talaga. Hindi na nga namin po namalayan ng oras. Sabay, gabi na pala. Ito sila Kuya Brent. Ayaw pang umuwi. Hila-hila pa yung ama. Mamaya daw. Dito po kasi nagpark ng sasakyan si Papa Bernard. Ang gamit po namin sasakyan ay yung kay Tita Adi. Medyo malawak-lawak din pala po ito. At ngayon lang din kami nakarating dito. At wala naman kami ipapark na sasakyan eh. Hanggang sa pag-alis nga po namin, itong mga kasama kong bata, hindi pa rin maubusan ng kwento at kwentuhan pa rin kahit sila naman ang magkakasama kanina. Ay, nakakapagod. O siya, bye!